Blessed Lord's Day po sa atin, mga kapatid. Maaari po ba nating batiin ang bawat isa ng Blessed Lord's Day? Ang pinaka-kinoconsider na makapangyarihang bansa sa buong kasaysayan ay ang Romanong Imperyo. At least pagdating po sa, hindi usapin yung technology, pagdating sa mga nuclear weapons, alam natin, Amerika, China, North Korea. But when it comes sa dominance, pagdating sa influence, pagdating sa kung paano ito nag-instill ng takot sa maraming bansa at sa maraming tao, ay wala pong tatapat sa puwersa, sa dominance na meron ng Roman Empire. At ito ay naging malaking pagsubok sa unang mga mananampalataya. Sila ay inusig, nandiyan si Emperor Nero, Diocletian, at marami pang mga emperor. Pero ang Christianity ay naging threat o naging malaking banta sa kanila. Kung maalala nyo, dumating sa pagkakataon sa Constantine ay nagkaroon siya ng panaginip, yung in hoc signo vinces. Ibig sabihin that in this sign you shall thou conquer, kung saan yung symbol ng cross na para sa mga Romans ay symbol ng shame, persecution and suffering dahil very dominant sila yung mataas, at itong mga taong ito ay mga mabababa. It is a symbol of shame, and execution ay nung time na yon ay naging symbol ng kanilang victory. It became the cornerstone ng Western civilization. Ang Roman Empire ay bumagsak, natapos ito, ang mga Romanong nagtiwala sa kanilang lakas ay bumagsak, pero ang Iglesia ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay nagpatuloy. They rejected Christ, stumbled and fell, but Christ's church endured and prospered. Timing yung inawit natin kanina, those who built their houses sa isang buhanginan, yung kanilang labor ay in vain. Maganda yung binanggit ni Jonathan Edwards pagdating sa history of the work of redemption. Ang sabi niya, though the learning and power of the Roman Empire were so great, and both were employed to the utmost against Christianity, yet all was in vain. They could neither root it out nor stop its progress. In spite of all, the kingdom of Christ wonderfully prevailed, and Satan's hidden kingdom moldered and consumed away before it. Agreeable to the text, the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool. That is in Isaiah 51. And it was very observable that, sabi ni Edwards, for the most part, the more they persecuted the church, the more it increased. In so much that it became a common saying, the blood of the martyrs is the seed of the church. Isang founding early church fathers din, like Justin Martyr, ay inahilin tulad ito. Kinuha niya yung sinabi ni Solomon na para itong palm tree, yung church, at the more weight na pinapasan at binibigay sa pantry na ito is the stronger nagiging ang punong ito. Now, kung mapapansin nyo mga kapatid, hindi lamang yan sa unang mga panahon o taon ng unang iglesia. Ang patuloy na pag-reject sa Kristyanidad, sa Panginoong Hesukristo, ay ilang beses itong nauulit sa ating kasaysayan, at ilang beses din napapakita ang katagumpayan nito. Halimbawa po, isa sa makita natin yung culmination ng Age of Enlightenment. In the 18th century, meron silang mabigat na emphasis sa reason over faith, or reason apart from presupposing God or Christianity. And many intellectuals, nations ay na-reject ang Christianity. Gusto nilang i-replace ito with secularism. At anong nangyari sa height nito ay nag-usbungan ng tyranny, monarchy, dictatorship. Napoleon Bonaparte, at ito ay nag-result sa revolution, bloody chaos, it's a bloodbath, at nagkaroon ng breakdown ng society. Now, in contrast, yung mga nation kagaya ng England, ng Amerika, na nag-remain sa biblical foundations, ay nag-flourish. Isa pang halimbawa, yung mga communist regime, the Soviet Union, China, North Korea, etc., they try to eliminate Christianity.
Dahil ito ay threat sa kanilang state, sa kanilang ideology. Yung mga church buildings ay sinira, ang mga Biblia ay sinunog, binan ito, yung mga believers ay kinulong. Pero instead na ma-eliminate ang Christianity, imbis na ma-reject ang Panginoong Hesukristo, nag-thrive yung mga underground churches. Nag-thrive ito at ito ay nag-flourish, ito ay lumago ng mas malakas. And in 1991, like the Soviet Union, ito ay nag-collapse. Communism stumbled over Christ, trying to erase Him. But Christ remained the stumbling rock for them, the rock of offense that conquered them. Sa mga halimbawa, at marami pa, pero sa mga halimbawang ating nabanggit, may kita natin yung patuloy na rejection nila sa Panginoong Hesukristo at sa Kanyang salita ay naging stumbling block para sa kanila. Stumbling block means rejection, judgment. Pero sa mga nagtiwala, sa mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ito yung naging cornerstone para sa kanila. Ito yung naging matibay na pundasyon at saligan nila. Sa mga nag-reject, ito ay rock of offense, destruction and judgment, pero sa mga tumanggap at nanampalataya kay Kristo, ito ay kanilang naging saligang bato. At ito yung mga kapatid, yung makikita natin sa sulat ni Pedro sa 1 Peter chapter 2, verse 4 to 12. Maaari niyo po bang buksan ng inyong mga Biblia sa 1 Peter chapter 2, verses 4 to 12. Pauna na po itong binanggit at sinalaysay ni Pedro ang sitwasyon ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Ito ay may tiyak na katagumpayan. Ito ay may malakas na dominance, na puwersa, at kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay. So kung nandiyan na po kayo sa 1 Peter chapter 2, hayaan niyo po nang magkaroon tayo ng panandaliang review. Napag-aralan natin last time na yung banal na Trinidad o yung Triune God, ito yung immediate na cause ng ating kaligtasan. Ito yung foundation ng ating kaligtasan, yung kanyang paghihirang, pagtutubos sa atin, yung kanyang pagpapaging banal sa atin. At pag-aralan natin, last sermon, na yung ebanghelyo ay merong pagpapalang idinulot sa atin. At ano yung ayon sa pag-aaral na yun? Ito yung pamilyang walang hanggan. Ito yung eternal family o eschatological family na meron tayo. At yun yung intended design ng Diyos, ng isang mananampalataya ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Di ba yan yung ating response hymn natin? Ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos, sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Pero hindi yun natatapos doon. Dahil kasama ng ang bagong pamilya ng Diyos, ikaw ngayon, kapatid, ay merong bagong pagkakakilanlan at gampanin. Merong bagong pagkakakilanlan, identity, at gampanin. Great task. At yan yung laman ng verse 4 to 12. Alam niyo po, yung identity o yung pagkakakilanlan, ito ay mahalaga at importante. Nagbibigay sa atin ito ng sense of who we are, yung ating nationality, culture, family background, o personal experiences, kagaya sa work, sports, hobbies na meron ka. Mahalaga ito dahil itong identity natin, it somehow builds community, and this community influence our lives through doon sa identity na meron tayo. At kung mapapansin nyo, it's a back and forth process. Communities are built through shared identities, but at the same time, the community can influence and shape our identities. So ang punto ko lamang dito, mga kapatid, dahil yung identity na natin ngayon ay sa Panginoong Hesukristo bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, bilang mga hinirang, tinubos at binanal, tayo ngayon ay may bago ng pangunahing pagkakakilanlan. Of course, nagre-remain yung mga surname natin sa ating mga natural na pamilya. Pero ang kagaya nung sinabi natin, mahalaga iyon, mahalaga yung mga panlupang pamilya natin, mahal natin iyan, pero meron ng pangunahing pamilya sa Diyos. At ngayon ay meron ka ng pangunahing pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlan na ito, mga kapatid, ay dapat mong ikagalak dahil hindi ka na ngayon sa hanay ng unang Adan. Ang unang Adan ay hindi naabot
Yung kaluwalhatian na inihanda para sa kanya ng Diyos, siya ay nabigo. Hindi siya nakaabot sa kaluwalhatiang iyon. At ang ating pagkakakilanlan ay hindi rin sa panlupang identity o sa mga bagay na nasisira at nagmamaliw. Ito ay nakasalig sa Panginoong Hesukristo. At ito ay mataas na pagkakakilanlan, mga kapatid. Mataas na pagkakakilanlan. At kasama nito ay meron kang dakilang gampanin. So kaya kung kung pag-aaralan pa natin ito, makikita natin na halimbawa sa iyong eskwelahan, ang nag-enroll doon ay hindi simpleng mamamayan ng bansang ito. Ang nag-enroll sa eskwela na isang Kristiyano. Isang taong nakipag-isa kay Kristo. Kung ikaw ay nagninegosyo, ang ninegosyo sa lugar na iyon ay isang Kristiyano na nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Ikaw ay na-employ sa isang kumpanya, ang na-employ doon ay isang mananampalataya. Ay may identity, may pagkakakilanlan sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang pamilya. Now, in ultimate sense, ang bawat tao po ay may pagkakakilanlan kay Kristo. Lahat ng tao, sinabi ni Paul in Colossians, for by Him all things were created. Sinabi ni Paul in Romans, from Him, through Him, and to Him are all things. Ngunit, bagamat ang lahat ng tao ay merong pagkakakilanlan kay Kristo, ayon sa pag-aaral natin ngayon, ay merong pangkat ito. Merong pagkakabahagi. Magkaiba ang katangian at kahantungan ng dalawang pangkat ng taong ito. Kaya sa mensahe po natin ngayon, kung meron po kayong mga handout, mababasa nyo dyan na si Kristo bilang saligang bato ay siguridad sa mga tatanggap, ngunit trahedya sa mga tatanggi. Kagaya ng paunang panimula nating halimbawa, siya'y magiging siguridad, kanlungan sa mga tatanggap, ngunit trahedya sa mga tatanggi. Sa chapter po na ito, verse 4 onwards, si Kristo ay inilarawan bilang batong buhay. At itong batong buhay na ito, mayroon dalawang kaganapan sa salitang ito. Una, mapapansin nyo dyan, itong batong buhay ay itinakwil ng mga tao. Pangalawa, itong batong buhay na ito, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. So dito meron na ito agad na pag-describe ni Pedro, ito itinakwil, ni-reject, gayon pa may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At may kita natin, mga taong ni-reject, pinili at mahalaga ang Panginoong Hesukristo, totoo iyon, pero ang mga mananampalataya ay kabilang sa Kanya na mahalaga at pinili ng Diyos. Ang batong buhay na salita, mga kapatid, sa Old Testament po, ay naglalarawan ng Messiah. Itong batong buhay na ito ay pinapakita bilang Messiah, the Anointed One, bilang tagapagligtas at mananakop. Halimbawa po, merong 3 passage dyan na from Old Testament na kinote si Peter. Halimbawa, yung verse 6, yan ay nanggaling sa Isaiah 28. At yung Isaiah 28, yun ay proclamation ng banta, judgment sa bayan ng Ephraim at sa Jerusalem. Sa verse 14 ng chapter 28 ng Isaiah, ang sabi dito, kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, kayong mga nangungutya na namumuno sa bayang ito sa Jerusalem. Sapagkat inyong sinabi, pakinggan niyo yung ginawa ng mga tao, tayo'y nakipagtipan sa kamatayan at sa Sheol ay nakipagkasundo tayo. Bakit? Ito yung dahilan nila, upang kapag ang mahigpit na hagupit ay dumaan, ito'y hindi darating sa atin, sapagkat ating ginawang kanlungan ang mga kabulaanan at sa ilalim ng kasinungalingan ay nagkubli tayo. So, ito ay banta sa kanilang pagmamataas, sa kanilang kalasingan, doon sa verse 1 onwards, kahalayan at rejection nila sa salita at katuwiran ng Diyos. Pero kapansin-pansin, dahil sila po ay may kamalayan ng kaparusahan, ng judgment ng Diyos, alam mo nangyari, sila ay naging aligaga sa kanilang buhay. At ang sabi doon, sila ay nakipagtipan sa kamatayan. Now, may mga commentaries na ito ay transaction nila sa bansang Egypt at sa ibang powerful na bansa. Pero kung makikita natin, sila ay nakipagtipan sa kamatayan, nakipagsundo sa Sheol.
Pinapakita dito mga kapatid, alam nila na meron silang kamalayan sa judgment, sa kaparusahan. So instead na mag-turn sila sa Panginoon, lumapit sila sa ibang bansa. Lumapit sila sa kamatayan, nakipagsundo sila. At bakit daw? Upang pag ito ay mahigpit na humagupit at dumaan, hindi darating sa kanila. Pero ano yung tugon ng Diyos? Diyan sa mismong chapter na yan, ganito ang sabi ng Panginoon. Tinugunan ng Diyos yung kanilang pakikipagsundo kay kamatayan at sa Sheol. Ang sabi ng Diyos, aking inilalagay sa Zion bilang pundasyon ng isang bato. Isang batong subok. Isang mahalagang batong panulok na isang tiyak na pundasyon. At ang sabi ng Panginoon, siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Hindi matataranta o magiging aligaga sa kanyang buhay dahil sa kamatayang parating. At ang tinutukoy dito ultimately ay ang Panginoong Jesucristo na ginamit ngayon ni Pedro. Christ is the cornerstone of Mount Zion, His true covenant people, the church. At yung pangako dito na batong subok, mahalagang batong panulok at tiyak na pundasyon is yung pangako ng Messiah. The great promise of the Messiah, the one who will raid the gates of Sheol and will shatter the pangs of death. Malinaw na nakikita natin ngayon sa New Testament kung paano in-interpret ng mga apostles ito. Ang Panginoong Jesucristo yung bumasag, nagwasak doon sa kamatayan. Di ba, tinuturo ito ni Brother Ezekiel sa atin na kung paanong kinonquer ni Christ yung Sheol o yung kamatayan. That even the gates of hell, the pangs of death, ay walang hold sa kanya. Siya ang matibay na bato kung bakit ang maging ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi. They feared death and Sheol. Nagmadali sila makipagsundo doon. Pero ang sinasabi dito, maging iyon ay hindi magiging kanlungan para sa kanila. Ngunit doon sa pangako ng Panginoon through Prophet Isaiah, ang magtitiwala sa pangako, ang magtitiwala sa Panginoong Hesukristo ay mayroong seguridad. Walang pagkataranta. Anong sabi doon? Siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15? O death, where is your victory? Death, grave, where is your sting? So ito yung taglay ng mga taong mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At isang passage din na ginamit niya, patungkol dito sa batong buhay, nakita natin kung paano even yung death ay hindi magwawagi sa Panginoong Hesukristo. Instead, siya ay magdadash against dito sa rock na ito at siya ay masisira. Now, in verse 7 ni Peter dito, ginamit niya naman yung Psalm 118. Basahin ko po yung Psalm 118, particular sa verse 21 to 23. Sabi ni David, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Verse 22, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagila-gilalas sa ating mga mata. Ginamit niya ulit itong Living Stone passage. Now, ito po ay awit ni David ng pasasalamat sa katapatan ng Diyos at tagumpay ng pagliligtas sa Kanya. Now, in immediate context, in some sense, si David ang batong itinakwil ni Saul at ng kanyang mga tao. Ngunit sa kagila-gilalas at kamanghamanghang patnubay ng Diyos, siya ay itinaas upang maging batong panulok ng gusali. Now, alam natin, yung ultimately, ito din ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo kung bakit ito ay ginamit ni Pedro dito. Ito ay tumutukoy kay Kristo Jesus. At itong verses na ito ay ginamit din ni Kristo. Nung ito ay laban sa mga religious leaders na nung kanyang panahon. Kung maalala niyo po yung sa Matthew 21, Synoptic Gospels, sa Luke, at yung isa pa sa Mark, yung parable of the tenants, ginamit niya yun. Nalala niyo, nagpadala siya ng servant, ito'y nireject, pinatay, and then lastly, yung kanyang anak ng master ay nireject at pinatay din ng mga taong ito. They rejected and killed the son. At ano yung sinabi ni Christ doon sa dulo nun? Yung mga gumawa niyon ay tatanggap ng miserableng
kamatayan. Miserable death. At ang sinabi pa ni Christ, yung kingdom ay inalis sa kanila at ito ay binigay sa ibang bayan, sa ibang tao upang maging cornerstone nila. So the same idea yung pinapakita dito ng living stone na ito. Siya itinakwil ng kanyang bayan, siya itinakwil ng mga tao. Ngunit yung mga nagtakwil na ito ay tatanggap ng miserableng kamatayan. Pero sa mga taong tumanggap ng kaharian ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo, ito ay naging magtibay at saligang bato para sa kanila. Inulit ito ni Peter sa Acts 4. Doon sila ay nagpagaling, naalala nyo, si Christ na inyong kinrucify, killed by the hands of lawless man, ito yung chosen, ito yung Messiah na inyong nireject. So ito yung konteksto ng Matthew 21 na ginamit ni Christ yung Psalm 118. Another passage is yung verse 8. Kung papapansin niyo po yung verse 8, ito ay Isaiah 8, verse 14 onwards, babasahin ko po. And he will become a sanctuary and a stone of offense and the rock of stumbling to both houses of Israel, a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. And many shall stumble on it. They shall fall and be broken. They shall be snared and taken. Isang pinapakita pa rin dito ni Pedro, isang bato bilang larawan ng kaligtasan. Sinabi niya that the Lord, yung Panginoon, the Lord Almighty will be a sanctuary, isang kanlungan, isang kapahingahan para sa mga magtitiwala sa Kanya. Ngunit sa mga magre-reject, the same idea, magiging katitisuran at kasiraan para sa mga tatalikod. Now, ang punto lamang dito sa tatlong passage na ating pinakita at sinite ni Pedro, ang mga stone passages na ito ay nagpapakita ng pwersa at kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at ng Kanyang kaharian. Siya ang buhay at subok na bato na magiging sanktuaryo sa sino mang magtitiwala at siya ay rock of offense o pagbagsak para sa mga taong tatanggi. Kaya't sa aming mga tagapakinig ngayon, kung kayo po ay bago pa at ikaw ay patuloy na tumatalikod sa Panginoong Hesukristo, kanina ay ipaniliwanag ni Deacon Ed, ang laman ng batas ay sumasalamin sa perpeksyon ng Diyos at wala ni isa sa atin ang nakatupad dito. In fact, lahat po iyon ay ating isinalansang. At tayo ngayon, ikaw kaibigan, kung ikaw ay wala sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay nasa ilalim ng puot. Ikaw ay merong bantang pagkawasak sa iyo. At dalawang pangkat lamang ito, kaibigan. It's either si Kristo ang magiging sanctuaryo o cornerstone mo, o siyang magiging rock of offense laban sa iyo. Siya'y magbibigay ng kanyang nararapat at matuwid na paghahatol. Kaya't aralin po natin kung paano natin nahahatiin itong passage na ito sa dalawa. Ang katangian at kahihinatnan ng mga tumanggi kay Kristo, at sa isang banda, ang katangian at kakahinatnan ng mga tumanggap kay Kristo. Kaya kanina sinabi natin, lahat ng tao ay merong identity sa Panginoong Hesukristo. Again, all things were created through Him. At sa dalawang pangkat na ito, ang aming iglesia, ang mga mananampalataya, ay nakikiusap at namamanhik sa iyo, naway huwag kang mapabilang sa mga tatanggi kay Kristo. Now, pansinin niyo po, kanina sinabi natin, pinakita ni Pedro, sa verse 4, mapapansin niyo, na yung pagtanggi kay Kristo ay kawalan ng pananampalataya at pagsuway sa Kanyang salita. They rejected Christ. Sinabi natin yung kanina dun sa mga stone passages. Pero alam niyo po ba, na yung pag-reject kay Kristo, ng isang hindi mananampalataya, yung rejection sa gospel, ay nangangahulugan ng pagtanggi din sa Kanya ng Panginoon. Ito din ay rejection ng Diyos sa Kanya. Rejection means any sacrifice is unacceptable sa harapan ng Diyos. Anong sabi sa Proverbs 15? The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Ulitin ko po, the sacrifice of the wicked
is an abomination to the Lord. Yun yung negative statement ng verse 5 dahil yung mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo, meron silang spiritual sacrifices that are acceptable to God. Now, in negative sense, ito yung tinutukoy na yung pag-reject kay Kristo, ay nangangahulugan din na pag-reject sa Kanya ng Diyos. Ang pag-reject ulitin ko po, ang pag-reject kay Kristo ay pag-reject sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo Jesus, anumang gawa mo, anumang labor mo sa pagbibuild mo sa iyong buhay, kung wala ito kay Kristo, ito hindi ka tanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang karagdagang katangian pa ay binanggit niya rito, kung tatalunan muna natin sa verse 10 onwards, merong manifestasyon sa buhay ang mga tumatanggi kay Kristo. Ang sabi doon, labas sila sa bayan o pamilya ng Diyos, hindi pa tumatanggap ng habag. Now, yun yung negative statement sa verse 10. Labas sila sa pamayanan ng Diyos, sa bayan ng Diyos o pamilya ng Diyos at hindi pa tumatanggap ng habag. Namumuhay ayon sa nasa ng laman. So, bawat aspeto ng kanyang pamumuhay, siya man ay mag-aaral, magtrabaho, sa kanyang negosyo, dahil wala pa siya sa Panginoong Hesukristo, ang mga ito'y nagagamit niya upang tanggihan ang Panginoong Jesus. Imbis na yung mga pagpapalang yun ay dalhin siya sa mataas na pagkamangha sa Panginoong Jesus na naging mabiyaya sa kanya, ginagamit niya pa iyon sa nasa ng kanyang laman. At ano po yung kahihinatnan? Tingnan niyo po yung verse 6. Those who do not believe ay mapapahiya. Di ba? Yun yung negative statement. Sabi sa verse 6, ang sino mang manampalataya at magtiwala ay hindi mapapahiya. At ito yung, sa negative sense, ito yung kahihinatnan ng mga patuloy na tatanggi. In verse 6, sila'y mapapahiya. Ang kahihiyan, or yung shame, is like the king of Babylon, Egypt. Diba itong mga great kings na yun yung kanilang tanggulan ng kanilang pag-asa. Pero yung kahihiyan, sabi sa book ng Ezekiel, Job, and Psalms, the shame is like the king of Babylon, Egypt, another great nation. They will, alam niyo yung nakakahiya doon? Sabi, they will go down to Sheol covered with worms. Kahiya-hiya. In verse 8, ano sabi? Sila'y matitisod at babagsak. Ganito yung dominance ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang ebanghelyo. Even great nation and great kings. At kung ikaw isa kang individual, saan mo i-identify yung sarili mo? Usually, lagi nating ina-identify yung ating mga sarili sa mga malalaking tao. Kunyari, may gusto tayong palusutin. O sabihin mo, kilala ko si ganito. Sabihin mo, kilala ko ni ganyan ng mga matataas na tao. Totoo yan sa lahat. At yung maraming tao, ina-identify nila yung kanilang sarili sa mga kings, sa mga great nation. Pero ang sabi dito, the shame is like the king of Babylon, Egypt, other great nation. And they will go down to Sheol, covered with worms. Sa Daniel 2 po, kung maalala nyo, merong pinakitang o in-interpret na dream si Daniel kay King Nebuchadnezzar. At ang maalala nyo doon, sabi niya di ba pinatawag niya lahat ng mag-interpret, walang maka-interpret, si Daniel yung lumapit. So, nababagabag yung hari. Sabi ni Daniel, ano ba ito yung inyong dream? You saw, O king, and behold, a great image. This image, mighty and of exceeding brightness, stood before you. And its appearance was frightening. The head of this image was of fine gold, its chest and arms of silver, its middle thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. Verse 34, tingnan niyo po, as you look, a stone was cut out by no human hands. A stone was cut out by no human hand, and it struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. This great image, sabi ng mga scholars, commentators, from Babylon, Medo-Persian, Macedonian, and Rome, the greatest empire na sinasabi natin kanina, but
One stone, a stone cut out by no human hand, struck the image and broke them in pieces. And that rock is the Lord Jesus Christ. Yun ang Panginoong Hesukristo. May gigiba o wawasak doon sa mga great nation na yun, great kings. Now again, kung ikaw ay hindi pa nananampalataya at kabilang sa Panginoong Hesukristo, ang iyong identity, anumang pantaong kabutihan at meron ka, anumang mga bagay ang meron ka, ang iyong pagkakakilanlan ay kabilang sa mga mawawasak na iyon. Ikaw ay kabilang sa mga dakilang bansa, dakilang hari na iyon, at kung ina-identify mo ang sarili mo sa greatness, kasama ka sa pupuksain o gigibain nung stone of offense na iyon, nung rock of offense na iyon, at ito ang Panginoong Hesukristo. Again, ang teaching natin sa first point na ito, ang mga tumalikod kay Kristo ay nagtataglay ng kakilakilabot na kahatulan. Miserable death. Now, kaibigan, iniisip mo na, maaaring hindi ko naman tuwirang tinatanggi ang Panginoong Hesukristo sa aking labi, sa aking mga bibig. Hindi ko naman siya nire-reject. Hindi ako atheist. Ngunit ang iyong pamumuhay, kaibigan, ay tumatanggi sa Kanya. Paano ka mamuhay bilang estudyante? Paano ka mamuhay bilang mag-aaral, bilang nagnenegosyo? Paano ka mamuhay bilang nagtatrabaho? Paano ka mamuhay bilang mananampalataya? Bilang umaaten at pumupunta sa sambahang ito? Ang iyong pamumuhay ay tumatanggi sa Kanya. Tinatanggihan mo ang ebanghelyo na nagdudulot ng kabanalan. Doon sa mga unang verses na pinag-aralan namin. Tinatanggihan mo ang iglesia bilang Kanyang pamilya. Tinatanggihan mo ang araw ng pagsamba bilang buhay na handog sa Kanya. Kung minsan tinitingnan mo ang iyong pagrebelde, ang pagkasalanan doon lamang sa ikalawang tablet. Hindi ako nakapatay, hindi ako nangalunya, hindi ako nagnanasa sa aking... Pero ikaw ay tumatanggi sa Diyos dahil namumuhay ka nang hindi iginagalang ang kabanalan ng Diyos. Ang araw ng pagsamba, hindi mo ginagalang ang kanyang pamilya na inihanda para sa mga naligtas. Tinanggihan mo ang kabanalan na nilalaman ng unang batas na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaibigan, si Kristo po ay mahabaging hari at nagnanais ng tunay na pagsuko. Ngunit si Kristo ay makatarungan at matuwid na hari. At kung ikaw ay patuloy na tatalikod sa Kanya, tapat ang salita ng Panginoon na tiyak ang iyong pagbagsak. Ang ating confession of faith sa chapter 31, ang sabi nito in paragraph 3, the bodies of the unjust shall by the power of Christ be raised to dishonor, raised to shame. And then chapter 32, paragraph 2, these are those who do not know God, do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ, meaning they rejected Christ, shall be cast aside into everlasting torments and punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. That time, yung full force ng rock of offense na yun ay kanilang mararanasan. Kaya't namamanhik ako sa iyo, kaibigan, tinatawagan ka ngayon din na huwag mo nang ipagpatuloy ang iyong pagtanggi sa Ebanghelyo. Huwag mong ipagpatuloy ang pagtanggi kay Kristo Jesus. Yung ilang linggo ka nang umaaten dito at ilang tapat na pangangaral ang ipinapahayag sa iyo, huwag mo nang ipagpatuloy ang pagtanggi sa Ebanghelyo. Kung ikaw ay bata pa o mag-aaral, at maaaring wala pa yung mga problema na dumadagsa sa iyong buhay. Ikaw man ay nasa wastong edad na may pamilya at trabaho o nasa dapit hapon na ng iyong buhay. Babalikan ko yung paalala ni Pedro na ang lahat ng laman ay pawang damo. Lahat ng buhay ay magmamaliw. Ito'y parang mga halaman at bulaklak na malalanta. At naway kay makatiyak na sa pagmaliw ng iyong buhay, ay ito'y nakatindig pa rin sa matibay na pundasyon. At ito naway maitawid ka
sa eternidad. Huwag mong i-delay ang pagsuko. Itindig mo ang iyong buhay sa buhay na bato at hindi sa buhanginan ng iyong mga sariling gawa. Now, totoo na ito'y kakilakilabot. Ito po ay isang trahedya sa mga tatalikod, ngunit kabilang ka rin sa iniimbitahan dito sa kalawang punto. At ito ang tangi mong pag-asa. Ito ang dakilang pag-asa sapagkat tatalakayin natin yung katangian at kakahinatnan ng mga tumanggap kay Kristo. Naalala niyo po yung pinag-aralan natin sa Philippians nung nirevisit natin ito, yung citizenship na meron yung mga Kristiyano. Proud na proud ang isang tao kapag ang citizenship niya ay UK, di ba, US. Bakit? Alam natin na merong prestige kapag ikaw ay citizen ng ibang bansa. Totoo yung ganong ambience, o sabi natin ganong epekto dahil first world country pero nung sa napag-aralan natin yung citizenship na meron ng mga mananampalataya ay masigit na dakila. Ito ay citizenship, sabi ni Pablo, sa kalangitan. At alam natin na yung kalangitan na yon, hindi lamang yun kung saan ethereal place, kung saan yun yung eschatology natin na magpapalutang-lutang tayo. Sabi ng iba, we are just passing through here, doon tayo. No, hindi. Sa intermediate state, sa langit, they are just passing through doon. At ang ultimate goal is heaven and earth. Heaven and earth. At yung citizenship natin ay nandoon sa consummated, sa eschatological na heaven and earth na iyon, kung saan ang paghahari ng Panginoong Hesukristo ay tiyak at tunay na nakikita sa lahat ng dako. Now, dito sa ikalawang punto, titingnan natin ang katangian at kahihinatnan ng mga tumanggap kay Kristo. Pansinin kung paano tinukoy ni Pedro yung mga mananampalataya. Balik tayo sa verse 4. Sabi niya, lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay. Bagaman itinakwil ng mga tao, ito yung unang pangkat, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Dito pa lang may identity na sila kay Kristo bilang mga mahalaga at sa paningin ng Diyos. Pinili. Kita niyo yung dakilang comfort nito sa kanila. They are treated as exiles, rejected. Pero sa mata ng Creator, sa mata ng mataas na Diyos, sila'y pinili at mahalaga. Kakaroon sila ng identity sa kung paanong dumaan ang Panginoong Hesukristo sa ganitong tagpo. Ang kanilang katatayuan sa paningin ng Diyos, sabi sa verse 5, sabi po sa verse 5, tulad ng mga batong buhay. So, si Kristo yung batong buhay, pero sa verse 5, tulad ng mga batong buhay, itinayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari. Now, pansinin niyo po yung mga words na babanggitin natin kasi may kukonclude tayo mamaya sa identity na ito. Sa verse 5, tulad ng mga batong buhay, itinayo bilang espiritual na bahay tungo saan daw sa banal na pagkapari upang mag-alay ng espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos. Ito'y mabuting balita. Kaninang bawat makasalanan ay tinatanggihan, nire-reject ng Diyos ang kanyang mga handog. Pero ngayong tumanggap siya kay Kristo, yung kanilang alay, spiritual na handog na ngayon at katanggap-tanggap at kasiyasiya sa Diyos. At anong sabi pa dito? Sila'y mga batong buhay na binibuild doon sa cornerstone at nagbibuild ng spiritual house. Patungkol sa spiritual house na ito, alam niyo po, bawat relihiyon ay nagnanais ng magandang structure o sambahan. Ito yung minsan front o pang-attract. Mga nagagandahang mga katedral, nagagandahang mga gusali. Di ba? Yung makikita niyo, madadaan yung ganda ng itong building na to, parang spaceship, parang rocket. At itong church na to, laging mayroong basketball court. Ang ganda, etc. So, madalas yan, bawat relihiyon ay nagnanais ng ganyan. Now, hindi masama iyon, hindi masama yung physical na struktura. Tayo ay nagpipray at ninanais natin na magkaroon tayo ng second floor. Maganda iyon. Pero, ang sinasabi dito ni Pedro,
ang tunay na sambahan ay yung mga batong binibuild doon sa batong buhay. At ito ay mga mananampalataya. Yung haligi na bumubuo doon ay yung banal na pamumuhay. Mga taong banal na binuhay ng Diyos na nagbibuild doon sa batong buhay. Anong sabi ni Paul, the kingdom of God is not a matter of eating, drinking, about physical things. It's righteousness, the peace, love sa banal na Espiritu. At ito yung haligi ng sambahan. Hindi ito physical na nagusali yung tinatayo. Ito spiritual na bahay. At ang sabi pa dito, dahil mga batong buhay na nakatindig doon sa batong buhay, alam niyo isang katangian ng batong buhay na ito'y lumalago. It grows until it dominates. Yung dominance nito ay higit pa sa Romanong Imperyo. Ang kaharian ng Panginoong Hesukristo, ang spiritual na bahay na ito, ay dominant. Ito'y mapanghimasok. Ito'y sumasalakay. From descent ni Christ, di ba, dun yung kanyang pag-conquer doon, ay sa itinuro sa atin ni Brother Eze, yung tanda ng kanyang pag-conquer sa kanyang descent, sa kanyang resurrection, exaltation, yun yung nagselyo ng kanyang paghahari. Now, sa verse 6, nung sabi doon, silang sumampalataya. Ito yung sa second point natin, silang sumampalataya, nung sabi dito, hindi mapapahiya. There is honor in verse 7 dahil si Kristo ang kanilang panulokang bato. Hindi na ngayon rock of offense, stumbling block, cornerstone na ngayon sa kanila. Verse 9, dahil kayo isang, ito, pakinggan natin ito. In verse 9, kayo isang lahing pinili. Now, note, kayo pinili, hindi sa pamagitan ng earthly covenant. Sa old covenant, people of God, lahing pinili, hindi sa pamagitan ni Moses, kundi ito ay sa pamamagitan ng pangako kay Abraham. Ito ay sa pamamagitan sa pangako ng Panginoong Hesukristo. Kayo lahing pinili sa kung paanong itinalaga ang Panginoong Hesukristo at kayo nakipag-isa sa Kanya. Kayo isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. At verse 10, bayan kayo ng Diyos at tumanggap ng Kanyang habag. Pansinin niyo yung mga kung paanong carefully na nilatag ito ni Pedro. Yung mga katangian ng bawat mananampalataya, kagaya ng sinabi natin kanina, ay may kinalaman sa pagkakakilanlan ni Kristo. Now, anong pagkakakilanlan ito ni Kristo? Tutukoy natin dito, tumutukoy ito sa threefold office ni Christ. Kung familiar kayo doon sa threefold office ni Christ, ito ay yung kanyang pagiging punong pari, kanyang pagiging dakilang hari, at dakilang propeta. At diyan natin makikita ngayon yung identity ng iglesia, yung identity ng mga mananampalataya, yung identity ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang threefold office. Ito ay embedded dito sa passage na ito. Kaya itong threefold office na ito, mga kapatid, ngayon ay sinasalamin ng ating pagkakakilanlan. Ito'y sumasalamin sa ating identity bilang mga mananampalataya. Now, pinakita natin kanina sa introduction, it is a back and forth process. So, si Christ as our living stone, siya yung nag-shape ng ating community, and at the same time, yung ating identity naman ay nagbi-build, nag-grow dahil doon sa living stone na iyon. Nung binanggit ni Peter in verse 4 onwards, it talks about the priesthood of all believers. Ang pagkapari ng lahat ng banal o mananampalataya. At hindi po ito tumutukoy sa katuruan ng Romano Katoliko na meron lamang iilang tao na may kakayanang manalangin para sa iyo o maghandog para sa iyo. Ang tinutukoy dito ay ang mga mananampalataya. Sila yung spiritual na bahay, na templo, na kung saan sila lamang yung nakakapaghandog ng sakripisyong katanggap-tanggap sa Diyos. Di ba sinabi ni Paul sa Romans chapter 12, sabi niya, let us offer our bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. Yun ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Dahil si Kristo bilang ating punong pari at sinasalamin natin ito sa ating paglilingkod, sa ating pagkakakilanlan, tayo ay may ganyang katangian na nakakapag-alay ng katanggap-tanggap
sa Diyos. Binasa rin kanina ni Deacon Ed sa Hebrews 13. Ano yung exhortation doon? Through Him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name, vertically sa Panginoon, pagtanggap sa Ebanghelyo sa Panginoong Hesukristo. At ang sabi doon, and do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. And then merong horizontal na effect. Meron ding yung sacrifice ay merong paglilingkod sa ating mga kapatid. So sinasabi dito, ito yung sacrifice na dinidesire ng Panginoon na taglay ng mga mananampalataya as priest. This is what God desires. Kaya nga hindi niya dinidesire yung mga Old Testament sacrifices na kailanman hindi yun nakapag-alis ng kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo lamang yung tunay na nakapawi nito. And in that case, as tayo na nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, tayo nakakapagdala na ng spiritual at buhay na handog sa Kanya. At hindi ito yung mga physical, may expression yon, pero ultimately ito yung buong tao. It is the whole person. So every Lord's Day, ito yung isang kagandahan. Every Lord's Day, as the priesthood of all believers, tayo ay naghahandog ngayon sa Panginoon ng katanggap-tanggap, spiritual na handog sa Kanya. No more dark clouds, thunder, kagaya sa lumang tipan, there is no veil. Sa priesthood of all believers, yung langit ay bukas. At sa bawat paghahandog natin every Lord's Day, His face shines upon us. Ang mukha ng Diyos ay nakatuon sa Kanyang mga anak. Sa mga paring ito na naghahandog spiritually ng kanilang buhay sa Diyos. At yan din ay may mga physical expression. The way we give our offering, the way we share yung ating meals, the way we sacrifice time and mga resources. It is part ng ating sacrifices na pleasing sa Panginoon. Again, sabi ng writer ng Hebrews, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Another thing, hindi lamang yung Christ as our high priest, but as king. Ito rin ay sinasalamin din natin. Pansin niyo yung sinabi ni Peter na kayo ay royal priesthood. Sa Tagalog, maharlikang pagkapari. Now, nandun yung priesthood, pero tingnan niyo yung sinabi, royal priesthood. Royal. This Basileon. Di ba? Basileon, kingdom, king. Ibig sabihin, meron itong kingly nature. Merong paghahari. At tayo naghahari kasama ni Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi itong simply political sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ni Peter, na yung kingdom na ito hindi nag-ooperate according sa principle ng mundong ito. Rather, it's the principle of this royal priesthood of His kingdom that must operate. Ito ay nilikha, ito ay mundo ng Diyos, at ang intensyon ng Diyos ay yung royal priesthood na ito, nagtataglay ng kingly nature, and yung mga kingly righteous principle nito ang dapat na nag-ooperate sa mundong ito. And it is through the gospel, the divine power, kung bakit sinabi ni Paul that we destroy strongholds, arguments, and lofty opinion against the knowledge of God. And it is through the gospel we take every thought captive in submission to Christ. Yun yung royal task ng iglesia. Yung mission natin, it is not simply to preach, to convert sinners. That's primary. Primarily yun. Tatawagin ng mga makasalanan sa Ebanghelyo, pero kasama doon. It is a royal task to conquer, to destroy stronghold, arguments, and lofty opinions against Christ. To take captive every thought in submission to Christ. That's the missional task, the royal task. Mataas na task ng bawat iglesia.
Kaya nung dinagdag pa natin ito, but Christ as prophet na sinasalamin ng mga mananampalataya, anong sabi sa verse 9? Kayo'y mga saksi at tagapahayag upang ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya. Tayo'y mga propeta. Tayo'y nag-a-announce, tayo'y nag-herald, nagpo-proclaim ng good news na ito. At itong mga royal task na ito hindi magkakahiwalay. Kaya nga ito ay threefold. Nandun yung dominance ng ating pamumuhay. Nandun yung dominance ng preaching. Kung bakit dominance yung word sa iglesyang ito, dapat, dahil ganun din dapat yung dominance nito sa ating buhay as we speak sa ibang tao. Kaya tinitrain natin yung bawat isa na sa ating worship ang dominant sa ating panambana yung salita ng Panginoon upang maging dominante ito sa iyong pamumuhay, sa kung paano ka magsalita, sa kung paano ka makitungo. Meron kang kingly nature as part ng kingdom na ito ng Panginoon. So hindi ka manloloko, hindi ka mga alipusta, hindi ka manlilibak, hindi ka puno ng kasinungalingan. Yung may mga katangian sa verse 9 na salungat at dun ka inalis ng Diyos. Ikaw ngayon ay kabilang sa kanyang bayan, kinahabagan ng Diyos. At kita mo naman, yung identity na meron ka ngayon. Higit pa ito sa citizenship na makukuha mo sa UK, sa mga matataas na bansa. Ito ang pinakamataas na pagkakakilanlan at dakilang gampanin ng iglesia. Kita niyo yung process, yung trajectory, Christ dominance, as living stone, and then yung mga mananampalataya as living stone na nagbibuild doon sa solid rock na yun. Meron dominating influence, yung excellence ng ating pamumuhay. Kaya nga napakaganda tinuro sa atin dito ni Pastor Eli, ni Brother Eze, na bawat tagpo ngayon sa ating pamumuhay ay meron ng bagong kahulugan. Ang mga karamdaman, ang mga kasiyahan, anumang tagpong ito, meron ka ng bagong lens sa kung paano mo tatratuhin ito. Kung ilalapot mo ito, tratuhin mo ito ayon sa pagkakakilanlan mo sa Panginoong Hesukristo. Ito ang mataas at dakilang gampanin ng iglesia. Isang biblical narrative po ay kung lagi po nating nadadaanan si David at Goliath. Di ba, usual na naririnig natin na si David, siya yung greater Christ. Well, at si Goliath, siya yung emblem ng devil, sin, and death. Well, at least hindi na yung mga problema sa buhay. At ikaw si David, hindi na ganun. Pero naririnig, napapag-aralan natin na si Christ yung greater David. And the Goliath be an emblem of the devil. The champion of the underworld versus the champion, the heavens champion. At tayo yung Israelites na nababalot ng takot. Ngunit nakita nyo kung biglang tumapang, lumakas yung loob, matapos mamatay ni David si Goliath, true doon sa smooth stone. True doon sa smooth stone, no? Sa isang bato na iyon. Now usually, tinitingnan natin ito in redemptive sense, which is correct, tama po yun. Mga mananampalataya, si Goliath is yung symbol ng sin, ng ating kahatulan sa Diyos, ng ating mga kasalanan. Tayo pinalaya doon. It's freedom from sin at merong sanctification. Pero nung tinitingnan ko po ito, mga kapatid, in light ng Daniel 2, and in light ng passage na ito, and in light ng Philippians, yung triumph ni David over Goliath, ito ay cosmic triumph. Yes, it is correct. Nakikita natin it's our freedom, liberty from sin. But it is a cosmic triumph na meron tangible expression sa mundong ito. It is when Christ defeats the devil. Yung expression nito yung pag-subdue ng mga strongholds and arguments na ito. Ito mga lofty opinion of this evil age against Christ and making it in submission to Him. So that is why after nung defeat ni Goliath, they pursue
yung mga Philistines na yun up to the end ng land. And the same thing, mga kapatid, when Christ conquered the devil, when Christ conquered sin and death, is merong expression yun sa ating land. Merong expression yun sa ating mundo. It is a cosmic triumph na ginawa ng Panginoong Hesukristo. At parte tayo doon, mga kapatid, sa triumph na iyon. Yes, meron triumph sa ating sanctification, sa mortification ng ating sin, sa growth, sa pag-vivify ng mga graces. Pero kasama din doon sa triumph na yun, yung influence, yung dominance ng gospel sa mundong ito. Kaya sinimulan natin ito, even the greatest empire, yung Roman Empire, ang kanilang mga tuhod ay yuyuko sa Panginoong Hesukristo. The Tower of Babel, from the Roman Empire, even the great nation ay yuyuko at i-acknowledge ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Justin Martyr, an eminent father in the Christian church, says that in his days, pakinggan niyo itong quote na ito, there was no part of mankind, whether Greeks or barbarians, or by what name soever they were called, even the most rude and unpolished nations, where prayers and thanksgiving were not made to the great Creator of the world through the name of the crucified Jesus. Kita niyo yung napakatindi ng wars and yung persecution sa early Christian church. Very dominating yung mga Gentile na pamumuhay. Pero ang sabi ni Justin Martyr, in his days, walang part daw ng mankind, whether Greeks or barbarians or by what name soever they were called, even yung pinaka-rude and unpolished nations, yung kanilang prayers and thanksgiving ay para sa great Creator of the world through the name of the crucified Jesus. If this happened sa early church, then how much more today kung saan mas clearly yung dominance ng Ebanghelyo. Even the rude and unpolished nation will bow their knees to the crucified Jesus. So I challenge each believer, ang bawat mananampalataya sa iglesyang ito, nawa yung ating way of life, yung ating pamumuhay, mas reflect this threefold office of Christ. Itong kingly nature, yung prophetic na speech natin, the priesthood of all believers, nawa mas maging malinaw ito sa ating pamumuhay. Na remember, kagaya binanggit natin kanina, lahat na nangyayari sa iyo ay meron ng bagong kahulugan. Dahil meron ka ng bagong pagkakakilanlan kay Kristo Jesus. At hindi natin pwedeng laruin yung pagkakakilanlan na ito. Di ba kaya wina-warningan tayo every call to worship to drop, to iwaksi yung mga hypocrisy na iyon. Because that is not fitting sa pagkakakilanlan mo kay Kristo. So hindi tayo merong dakilang pagkakakilanlan, merong dakilang gampanin. Huwag tayong magpakalat-kalat sa kaharian ng Diyos. Isang malaking pribilehiyo ito, mga kapatid. May bagong kahulugan. Ang iyong bagong pagkakakilanlan at bagong pamilya kay Kristo. Maging tapat tayo sa ating trabaho, ministeryo, sa bawat relasyon na meron tayo bilang patotoo. Ito ay paraan ng pag-attract sa mga hindi mananampalataya. Ito ay paraan din ng pag-subdue sa kanila. Now, again, just a closing note, lahat ng pagkakakilanlan ay ultimately hahantong kay Kristo. Whether you are in Christ or outside of Christ, you believed Him or reject Him, He is your sanctuary or your valley of death. You are part of His people or you are outside of His people. You receive mercy or you receive mercy, kagaya ng sinabi kanina, o condemnation ang matatanggap mo. You will be honored or you will be put to shame. You build on Him or be dashed against Him. Ito ang two sets ng
ng tao, mga kapatid, na pinapakita ni Pedro, at ang bawat isa po ay kabahagi dito. Kami ulit ay namamanhik sa mga wala pa kay Kristo, nawa bago matapos ang pangangaral na ito, ang araw ng Panginoon na ito, ikaw ay maging makabahagi o humanay na kay Kristo Jesus na siyang hari at patuloy na naghahari. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagtuturo ninyo sa amin at sa pagpapakita ng pagkakakilanlan na meron kami. Salamat sa pribilehiyong ito at sa estado na meron kami sa iyong harapan. Ito ay hindi kailanman dinulot ng aming mga kamay o ng aming mga gawa. Ito ay dinulot ng batong buhay ng Panginoong Hesukristo. At mula sa batong buhay na ito, kami ay nagkakaroon ng maayos na pamumuhay, katanggap-tanggap sa iyong harapan, pamumuhay na iyong ginagamit upang isubdue ang mundong ito sa pamamagitan ng iyong salita. Ginagamit mo, Panginoon, upang mga makasalanan ay tawagin ninyo sa kamanghamanghang gawa ninyo doon sa krus ng Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tapat sa lahat ng aming pinag-aralan ngayon. Salamat sa kalakasan na ibinigay niyo sa paglibor namin, sa pakikinig at pag-aaral nito, at nawa ay mas maging malinaw pa ito sa aming pamumuhay, sa lahat din ng bukasyon na meron kami. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong paghahari ay walang hanggan at ang paghaharing ito ay kailanman hindi mapipigilan. At nawa dito namin itindig ang aming pag-asa, ang aming hinaharap sa matibay na bato na kailanman hindi kami ipapahiya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.